Hi, ma'am. Makulimlim. Parang malamig. Ang haba ng aming bakasyon. 1 week. Academic break namin. Tapos ngayon papasok pa lang kami next week. Holy week na naman. Nakakapagod maglakad. Pababa. So ngayon, meron kaming reporting sa DevCom subject. Pero group 2 kami. Kaya I'm not sure kung mahaba yung reporting ng group 1. Baka hindi kami makaka-report. Pero kung maiksi lang, baka may chance. Ay. Hinihingal ako. 1 week kasi natenga sa bahay na naman. Eto, hinihingal. Ayan, ma'am. Para nakakonsis ako. Lahat na nakakasalubong ko, tinitingnan ako. Ba't kaya? Anyway, ginawa ko yung PowerPoint kagabi. Natulog ako. Parang humiga ako. Mag-alas 2 na. Pas 1 na yun eh. Na madaling araw. Tapos nag-alarm ako ng 4. Trabaho, wala pa akong tulog, kakunti pa lang. Mamaya may assignment na naman. Paano naman? Pagpasok pa lang nung Tuesday, kasi nung Lunes, holiday, Strawberry Festival sa Trinidad. Tapos, Tuesday pagpasok, 3 assignment agad. Isang lang yun, ma'am. Isang subject lang yun. Tapos kahapon, pinagawa kami ng tula. Magpo-compose kami ng tula. Tapos nag-start na kami kahapon, tinas namin. Pero kahit hindi matapos, bukas namin ipapas yung finished product. Tapos ibe-perform daw namin sa school. Hindi ko alam kung bukas or sa Monday. Ayun. Ay, nakakapagod, moms. Itong second sem, grabe. Sobra talagang nakakapagod. Ang daming application. Talagang gagamitin mo yung utak at saka katawan mo. Tuwa naman ako kasi matataas yung mga grades ko. Sana sa major subject. Ewan ko mamaya, baka sasabihin din sa amin yung isang subject kung ilan yung grade. At least yung mga puyat at pagod ko, yung mga sakripisyo ko, nagbubunga naman na maganda. Ay, bili muna ako dito, mamish, ng yogurt drink. Ayan, mamish, bumili lang ako ng yogurt drink, kasi hanggang 5:30 pasok ko, baka magutom ako mamaya. Ayokong kumain sa school eh. Alam niyo naman kung aking Teka, tingnan ko kung ano to. Ayan, mamish, nandito na ako sa school. Pero makulimlim din dito sa Trinidad. Mananalamin nga muna ako doon sa may CR namin. Kasi kaya ako ba napapansin, tumitingin sila sa akin, mukhang may problema ako. May nakikita sila sa akin something. Kaya napapatingin sa akin ng mga tao. Pati din sa jeep kanina eh. Titingnan ko naman dito, parang wala pa naman ako nakikitang diferensya. Kaya punta akong CR, check ko. Baka nagkalat na yung lipstick ko or eyeshadow. Ay, may mga bazaar dito, mom. Ayan, may mga banderitas. Yung napasok ako. Ayun, ano kayang meron dito? Lagi na lang akong huli kasi nga irregular ako. Ayan, may mga ganun sila. I don't know what's that. Ayan. Ay, plants. Plants pala. Pasok na ako dito sa College of Natural Sciences.
Diyan ang classroom ko. Ayan. Teka mga tignan ko. Andun na yata yung mga kaklase ko. Andun na nga. Pero punta mo na akong CR. Ayan. Ayan yung mga kaklase ko. Andun na yata sa baba. May nagre-review for reporting. Ayan. Dito kami. Sa first floor. Ayan. Ay, may ballpen oh. Gusto kong pulutin pero mahirap na. Ayan, pasok na ako dito sa classroom. Klase ako. Dito na siguro yung mga kaklase ko. Ayan, ma'am siya. May mga kaklase na ako sa loob. So, pasok na ako. See you later. So, my name is Pai. I'm the organizer at Rita, and we'll be discussing about the Cultural Foundation. So, we are group 2. So, what is Cultural Foundation? We already knew what is Cultural Foundation is, right? Because we already tackled this one during our Mamixi's midterm. Do you remember? Kung ano-train, nakalimutan nyo. Okay, so what is Cultural Foundation? Cultural Foundation is actually the aspect or elements upon which a culture is being built. So, ibig sabihin nito, nabuo na lang ito dahil sa mga, for example, sinabi ng mga organization, hindi naman siya specifically organization na, for example, sa gobyerno or whatsoever. So, nabuo ito dahil sa mga tradition, sa mga culture natin, sa mga iba't ibang tribe. Next, what is other meaning of that? That is actually, there's a lot of various components of cultural foundation, which are of course, the beliefs, traditions, language, and art and societal norms. So, meron pa siyang, pinoprovide din niya yung naging maganda ang cultural foundation kasi dito tayo nagkakaroon ng knowledge, ng communication, and yung pakikipag-interact natin sa ibang tao. So, we have actually the concepts of culture. So, napag-aralan din natin ito kayo ng midterm, yung mga features, no? Yung mga concepts. Ano ang mga ito? Ito yung mga cultural transmission, innovation, cultural continuity, and cultural identity. So, Ms. Marty, gusto mo i-explain? What is cultural transmission? So, cultural transmission is from the word itself, transmit. Kung paano natin na ipapasa yung culture natin from one person to another. For example, pwede mo ma-transmit yung culture. For example, interaction, pag-usap ka sa klase mo na, oy, ganito yung culture namin dito, gano'n. It's how you interact and, of course, maipapasa mo din yung culture nila na ma-adapt. And aside from that, we can also transfer or meron transmission na nangyayari by generation. Diba? For example, sa family natin or sa angkan natin, kung ano yung kinalakihan natin, kung ano yung kultura natin, yung bilis, minsan napapasa na yan. Yung kultura natin ngayon, nakuha din natin yan sa mga ninuno natin at ipapasa rin natin sa mga magiging anak nyo at sa magiging anak nila. So yun yung cultural transmission. And how about cultural innovation, Ms. Martin? Cultural innovation is kung paano natin na-adapt yung ibang culture ng ibang countries. For example, tayo mga kabataan ngayon, mahilig tayo sa K-drama, which is na-adapt natin siya sa Korean culture. And of course, yung mga damit natin, gano'n, na-adapt natin yung fashion trend nila sa iba't ibang bansa. And of course, pati rin sa pagkain, mahilig din tayo sa Korean foods, which is patok sa atin yung mga samudupsan. Kaya hindi na naman sa ibang bansa, kahit naman sa katulad ko, kasi nga, I was born and raised in Manila, so nakapag-asawa ko ng taga Baguio, so Ilocano siya. So, ang nagdag ko sa kanya, kumain ng gulay.
Yun. Yung, kumbaga na-a-adopt natin dahil, pwede rin naman sa pag-observe. Kaya na-a-adopt natin yun. Next is cultural continuity. Cultural continuity, apart from the word itself, is nagtutuloy-tuloy. Nagtutuloy-tuloy yung culture natin through, of course, yung pwede yung mai-connect natin dito sa transmission, which is naipapas natin from generation to generation. And pwede yung, for example din, mag-continue yung culture ninyo, for example, nag-asawa ka, tapos mahanap din yung asawa mo yung culture mo, and yung mga anak nyo and so on. Correct. And lastly, The cultural identity, of course, identity ito yung pagkakakilanlan natin. For example, like, pwede mong makilala ang isang tao from the tone of their voice, di ba? For example, yung tayo, ang mga Ibanoy, sinasabi nila, ang cultural identity namin is mahihain kami, gano'n. Tapos yung mga mga buwang-malaw, gano'n. ano mga kapaman? So, hindi na naman yan sa the way mo salita. Yung cultural identity, minsan nakikita pa lang namin ng tao, nakikita natin, Highlander yan. Kasi the way silang, yung mga fashion nila, may sarili silang fashion. May sariling fashion din ng mga lowlander, di ba? Minsan doon pa lang. O kaya yung minsan nakikita natin sa itsura pa lang. For example, yung mga Aita. Pag nakikita natin yung, hindi naman sa pangalan, di ba nakikita kagad natin, taga-Zambales yan, Aita yan, di ba? O ito medyo makikita alam natin, taga-Baguio yan, yung mga Rosy Chief, di ba? Mga ganyan. Next is, since we already done with the concepts of culture, so we will give an example about cultural foundation. Actually, there's a lot. I got some, actually 10. So ito yung mga sample, values, beliefs, tradition, language. So isa-isahin natin yan. Number 1, yung sample niya yung values. So ano ba, bakit siya nasama sa cultural foundation? Kasi ito yung values or ito yung belief natin, na namana natin. Pwedeng namana or di naman kaya ito yung naituro ng mga magulang natin. Di ba masabi nga nila, nag-start tayo or nagkakaroon-disiplina natin na yan, natuturo sa bahay, tama? So yung mga magulang natin, kung paano rin sila pinalaki ng magulang nila, ganun din tayo palalakihin or kayo ng magulang nyo. So ang nangyari dyan, pasa-pasa. So ano ba yung mga values? Number 1, yung paggamit ng po at opo. Diba? Na dito sa Philippines, lahat halos sa mga bata ay gumagamit ng po at opo. Number 2, yung pagmamano. Yan, values din natin yan mga Pilipino, pero hindi lahat. Kasi meron, I don't know, kung sa mga Cordilleran, kung nag-uso ang pagmamano, pero kasi may mga different kasi tayong pagpapakita ng respect sa nakakatanda, di ba? Tulad na, sa ano kasi sa Manila, nakasanayan namin magmano na i-transfer ko yan sa mga anak ko. Kaya kahit kung born and raised nila ng Baguio, ginagawa nila yun pag mag-uwi sa bahay at pag-uwi nila. Ganun. Pero hindi lahat. Kasi hindi masasabing hindi naman magalang yung iba na hindi nagmamano. Siyempre, iba baka nag-kiss sa mom and dad, mga ganon. O di naman kaya, yung iba hindi namumuko, pero gumagamit na instead na sa'yo, sa inyo, yung mga ganon. So, sa other country din, same thing din. Yung mga, kasi nga wala ng PowerPoint, yung mga nakuha kong picture sana, so sabi pagmamano sa mga Korean, lumulog sila sa gagawin sila, nagbabaw sila sa naka-elder. Tapos, yung mga Middle East, hinahila nila yung kamay ng elder, nila. Nakang sa tatanda sa akin, ganun. So, beliefs. Sa beliefs naman, dito naman, yung mga spiritually and morality beliefs. Siyempre, may mga kanya-kanya tayong mga beliefs, diba? Katulad ng sa mga Highlanders, sa mga Cordillera, ano ba yung mga beliefs natin? Kapag, diba, dito ko kasi sa Baguio, nung nakapag-asawa ko ng taga-Baguio, dito ko na ano yung pag-aatang. Which is hindi marami kasi siya ginagawa sa Manila. So, dito sa Baguio, and I don't know, dito sa Trinidad, kapag may handaan, automatically, naglalagay sila ng tagpo-quality. Tapos, may inaan sila kasi daw para daw yung mga hindi natin nakikita, yung hindi natin kaure, hindi tayo magkakasakit. Parang ganun. So, yung mga beliefs na yan na ipapasok-pasok talaga. And then, next is tradition. Ito yung tradition. Ito na yung katulad nung sinakulo, katulad na mag-Holy Week na. So, sa sinakulo, hindi yan ginagawa sa Baguio o sa ibang lugar, pero sa Pampanga na, alam niyo ba, yung sinakulo yung
hinahampas nila yung likod nila hanggang sa dunggo. Yun. Sila yung may, tradition. Pero dito sa Baguio, ang ginagawa naman, yung iba naman nagpapabasa. Yung kinakanta nila yung laman yung, yung parang salita ng Diyos yung pero hindi siya actually Bible. So next, ano pa yung tradition? Doon na yung panagbenga, katatap sa panagbenga, strawberry festival, yan mga yan, tradition yung mga yan. What else? Isa pang tradition, Christmas, di ba? Lahat naman tayo, ipasa-pasa natin, pinalaki na natin, tumanda na tayo, lalo na ako, yan ay naging natin, mga bagong taon, ganyan. Next is language. Ito naman language na to, yan na, yung iba-iba tayo sa Pilipinas, pag nationwide, dialect ang tawag yan, hindi language. Ang language talaga ng Pilipino or ng Pilipinas ay Tagalog, di ba? Filipino, Tagalog talaga. Ngayon, pero sa buong Pilipinas, meron tayong more than hundreds of dialects. So, lahat yung sabihin, bawat probinsya, meron iba't iba tayong pananalita. Pero meron tayong isang language, which is yung Tagalog. Pero yung language itself, yan yung mga iba't ibang pananalita sa bawat worldwide na. Iba-iba. Okay? Next. But before we proceed, do you have any question muna? Wala pa? Next. Arts and activities. Ito, pinag-aralan din natin ito kayo yung dito sa mga Cordillera, yung tinatawag yung bulul. Bulul. Sir, okay. Yung bulul, yun. Sabi wala naman sa iba sa babahan. Pero, pag nakalito tayo ng ganun, alam na natin, taga-Cordillera yan. Or Cordillera yan, di ba? Tapos, contrary to the wide-known sources is that the Bulul is actually also very known for Visayan, Visayan province. Meron din sila. Opo. And then, one more thing is yung although siyempre sikat na yun sa arts and creativity, yung tattoo, pero siyempre, alam naman natin, walang hindi nakakakilala kay Ako ang Old, yung pagtatattoo niya. Kasi ano yun, at saka pala sa part ng Visayas din, meron din sila mga ganun. Pero iba naman yung tawag nila dun kasi. Next is, sa music naman, sa art and creativity, sa music naman, yun, sabi mga katagalugan, puso yung paghaharana. So pag naniligo yung mga lalaki, ewan ko kung mga babae dito, nasubukan yung mga harana. Hindi nyo pa siya na-try, yung lalaki hindi siguro nagharana. Okay, so sabi kasi noon, yung mga tanong namin sa kayong kapag may gusto ang isa lalaki sa nagharana. So part pa rin siya ng arts and creativity. Next is yung pagsasayaw ng mga Cordillera ng, yung sayaw na cultural dance ng mga Cordillera, mga cultural dance ng iba't ibang lahi. Yan, part yan ng ating cultural foundation. Next is yung paglilibing. Yun, dun sa bawat mga galon, katulad nung dito sa Cordillera, yung paglilibing sikat yan. Pero sa bandang Laguna, yung mga ang uso naman sa Batangas, yung paggawa ng Barong Tagalog, Barong Sayat, gawa siya sa pinya. Yung dahon ng pinya. Hinihimay yung ginagawa sinulit din ang pinang-aan nila. Next is, saka yung ginawa natin kay Mel Music, kung maalala niyo yung mga kinanta sumayaw. Sumayaw ba kayo ng Kiro Music? Kasi kami kung sumayaw kami ng itik-itik dance. Yun yung mga yun ang isang part ng arts and creativity. Pero sa music and dance siya naka-align. Next is fusing. So sa fusing naman, ang mga samples ng fusing, di ba parang kasi sa mga Cordillera, alam ko yung kasi yung itlog ba or etag, I don't know, yung binibilad na pork, yun sa Cordillera, yun naman tayo mapagkakakilanlan. Sa mga yun naman, dinding or pinakbet, mga ganun. Sa Kapampangan naman, mga sisig, dun sila makikilala. Sa mga Bicolano naman, yung Bicol Express, yun yung parang sili na binata. Parang ganun siya. Saan yun? Sa part yun ng fusing. Okay, next is historical narrative. So, dito sa Pilipinas kasi meron tayo yung mga katulad yung Biagoyam ang alaman ng Mount Apo, Maria Makiling, yung mga yun, yan ang mga tawag dyan, historical narrative. So sa bawat probinsya or bawat Luzon, ang nila dyan, pinanapilala dito ay ang si Malakas at si Maganda. Next is, sa Visayas naman, ang kilala naman ay si Maria Makiling. And last one is sa bandang Mindanao, ang alamat ng Mount Apo. Okay, next is family structure.
Ayan siya. So sa family structure naman, ito naman yung traditional roles and expectation. Do you want to explain? How about you? Do you want to try? Last two na lang to. Okay, so sa family structure naman, ito yung traditional role or ito yung mga ina-expect na natin, no? Ito yung mga expectation within the families. For example, yun nga yung nasabi kanina, kaya nasabi ko sila kasi nasabi mo kanina, na ito na yung sa angkan natin, ito na yung pinalalakihan natin. Ito na yung pinasanayan. Ito na yung pinasanayan na ipapasa-pasa natin sa nasasaling lahi. Kaya ang pang ano yun. So, gets nyo? Yung ganun. Kung ano yung nakasanayan natin sa pamilya, yun na yung parang ginagawa by generation. Next and lastly, the education and knowledge transmission. Yung knowledge and education transmission, ito yung tulad na sinabi ko sa kanina, kung ano yung na-practice na natin, kung ano yung pinalakihan natin, na itatransmit natin nun sa magiging anak natin. So, hindi na siya napuputol. Tuloy-tuloy lang siya. Kahit na yung mga niluto natin yung araw na sila yung nag-umpisa nito, wala na sila. Pero, nandito pa rin. Kasi na-preserve na. Kung baga, itinuntinyo na natin. Yung bawat isa. Okay? So, let's have the advantages and disadvantages. Advantages is, ano advantages? Before we proceed, how does this cultural concepts and other, let's say, concepts in the culture translate to development communication? Because the cultural foundation is actually embedded in the development communication, kaya hindi siya dictate. And how does this cultural foundation seen in the development communication? Kasi po sir, kaya siya isama dito sa cultural foundation kasi nga po sir, tulad ng itinalaga ni Ms. Martin kanina, nagtutuloy-tuloy siya at naipapasa-pasa. At the same time sir, yun nga po yung nagkakaroon ng identity bawat tribe or bawat provinces, mga ganun. But how these concepts relate doon sa development communication? Yung pakiki-interact po sa ibang tao. Kasi po, di po ba yung development communication, yung pakikipag-interact natin, kung paano tayo yun po, yung, kaya po siya na parang naitugma po dun sir, kasi nga po yung interaction, kaya po nagkakaroon po sa sir ng bukod sa continuity, yung adaptation po sa ibang lahi. Not only nationwide, pero pwede rin po sa ibang bansa po. Okay, so next, advantage and disadvantages. Advantage. Disadvantage. Sa advantage po ng cultural foundation is the cultural identity and i-build sa kanila na yung bibigyan ng identity natin for the young people. Tapos yung preservation of our heritage, na-represent po natin yung natin sa parang yung paggawa ng yung bulbol, yung sabi kanina na dito sa Cordillera meron din bulbol, tapos yung is na-preserve siya kasi marami na yung parang nag-background tapos parang hindi nila. Tapos yung social cohesion, yung nag-provide siya ng values and beliefs. Tapos yung cultural exchange and diversity. Dito naman sa disadvantage ng cultural foundation, we are very cultural hegemony. Dahil sa parang pinaniniwalaan na natin is parang nakakontrol na tayo nun. And which can lead to resistance to change. Kasi syempre yun na yung pinaniniwalaan natin. So parang hindi na tayo, parang ayaw na natin mag-adapt ng bago pang ideas or culture from sa iba.
Then, cultural conflicts, parang yun din, parang yung, syempre, magkakaiba-iba tayo ng paniniwala. Na ito pinaniniwalaan ko, ito pinaniniwalaan niya. So, dahil lang dun sa pagkakaiba is we can pwedeng mag-cause ng away or gulo. Sa cultural stagnation naman, parang nililimit nito yung creativity or innovation sa within the culture. Okay, so since, is there anything else that you might want to share? Ate, kabut natin. Other than just preservation of heritage, cultural foundation, it helps to preserve our tradition, values, and many more that we have. Ng preservation, of course, sa panahon na natin ngayon is parang nagiging mahalaga na sa atin yung mga values and culture. Kaya ang nangyayari is meron na tayong mga museum kung asan nandun yung mga gamit na i-display, which is preserved. Para kung gusto yung malaman kung ano yung mga ginagamit nila, is pupunta ka lang sa museum, tapos doon mo makikita kung ano yung gamit nila and ano yung cultural value nila. Okay, so I think for that, everyone, so thank you so much and have a good one. Ayan, moms. Punta ako sa next subject ko. Dito ako sa engineering building from admin. Sumakay ako. 2:30 na. 2:30 ang ko. Pero may leeway kami 15 minutes. Ayan. Ang lamig dito, moms. Ang hangin sobra. Ayan, pasok ko dito. Ayan, moms, balik kami sa main building kasi wala pala kaming klase. Ano ba yan? Nag-jeep pa ako. Nagtungangan na lang sana ako dun. Ayan, moms, oh. Tingnan nyo dito sa Trinidad. Ay, saan to? BSU. Ang laki talaga. Tingnan nyo nga ito lalakarin namin. Diyos ko, parang tunnel. Tapos din yung kalsada. Ayan. Ayan, moms. Pabalik na kami. Magkakape pa sana kami. Kaya lang, paambun-ambun. Baka sabutan pa kami nito. Wala kang payong name? Ayan o, si Vanessa. Magay ka muna name. po. Ayan, dalawa kami. Buti na. Dalawa buti na sa lubong ko siya. Papasok din. Kami lang napaka-loyal. Ay, ma'am, dito na kami sa sa building, pero wala pa kami sa classroom, may nagka-klase pa. So dito muna kami tambay. Buti na lang nakasama ko to si Vanessa. Kasi kung di wala akong mag-isa ko lang, wala sila sa itin eh. Mamaya pa yung dadating lang na si Kizelia. Wala naman kami napuntahan, itong mga nga lang.